20,000 taon na ang nakalilipas sa prehistoric Europe, isang maliit na grupo ng mga mangangaso na pinamumunuan ng kanilang pinunong si Tao ang naghanda upang salakayin ang isang kawan ng steppe bison. Lumikha sila ng isang pader ng mga sibat na nagiging sanhi ng pagstampid ng bison sa isang bangin, ngunit ang tatlo sa kanila ay nanatili at isang partikular na toro ang sumunod sa anak ni Tao na si Keda. Matapos marahas na hampasin siya ng mga sungay nito, kinaladkad siya nito sa gilid ng bangin, kung saan nahulog si Keda sa bangin matapos tamaan ni Tao ang hayop gamit ang kanyang sibat. Nagsisimula ang lahat ng ito isang linggo nang mas maaga habang ang mga kabataan ng tribo ay sinubukan ang kanilang mga kasanayan sa paggawa ng sibat. Ang tanging nakapasa ay si Keda at ang kanyang kaibigang si Kappa, kaya dadalhin sila sa huling ekspedisyon sa pangangaso bago dumating ang taglamig. Bilang bahagi ng ritual na nagmamarka sa kanila bilang mga nasa hustong gulang na ngayon, sila ay binubugbog din ng ibang mga lalaki upang malaman na ang sakit ay pagdadaanan din nila, at sila ay binasbasan ng lokal na shaman sa pamamagitan ng apoy sa kampo. Maya-maya, habang nagkukunwaring tulog, narinig ni Keda si Tao at ang kanyang ina na si Ro na nag-uusap. Hindi iniisip ni Ro na handa siyang manghuli dahil ginagamit niya ang kanyang puso at hindi ang kanyang sibat, ngunit naniniwala si Tao na dapat gawin ni Keda ang kanyang bahagi at patunayan ang kanyang sarili sa tribo. Kinaumagahan, umalis ang mga mangangaso pagkatapos magpaalam sa kanilang mga mahal sa buhay at makuha ang basbas ng shaman. Binigyan pa ni Ro si Keda ng karagdagang piraso ng balahibo bilang tanda ng kaligtasan. Ang partido ay nagsimulang maglakbay sa buong lupain sa pamamagitan ng pagsunod sa sagradong landas na iniwan ng kanilang mga ninuno, na gumawa ng isang serye ng mga batong eskultura na nagiiwan ng landas para masundan nila. Ang mga hand painting sa mga ito ay tumuturo sa direksyon na dapat nilang tahakin patungo sa lugar ng pangangaso. Habang nasa biyahe, nakatagpo sila ng isa pang hunting party na pinamumunuan ni Shi, isang dating kaibigan ni Tao na kamakailan ay nawala ng anak. Ang parehong partido ay nagsimulang maglakbay ng magkasama. Sa tuwing magkakaroon siya ng pagkakataon, sinisikap ni Keda na patunayan ang kanyang sarili sa kanyang ama, ngunit hindi niya magawang gumawa ng apoy at hindi niya kayang patayin ang baboy ramo na hinuli ng ibang mga lalaki, kaya pakiramdam niya ay nabigo siya. Isang gabi, habang kumakain sila sa tabi ng apoy, nakarinig sila ng ingay sa likuran nila, kaya mabilis silang kumilos sa isang defensive position. Nang walang dumating, mabilis silang nag-relax, na nagpapatunay na isang pagkakamali, biglang tumalo ng isang leon sa kuweba at inagaw si Kappa, na tinangay ito upang kainin. Kinaumagahan, ang mga lalaki ay nagtayo ng magkapatong na bato upang bigyan si Kappa ng isang serbisyo para maalala siya at sumisimbolo sa pagtawid ng isang espiritu sa kabilang buhay. Nagpatuloy ang biyahe at humihinto lamang para manghuli at magpahinga. Isang gabi, nang makakita sila ng malaki at ligtas na kuweba na matutuluyan, sinamantala ni Tao ang pagkakataong magpatato si Keda ng mga konstelasyon na katulad niya. Sa ganoong paraan palagi siyang makakahanap ng daan pauwi. Ito ay tumatagal ng maraming araw, ngunit sa kalaunan, nakahanap sila ng bakas ng dumi na dadalhin sila sa isang kawan ng steppe bison na ibinabalik ang kwento sa simula. Habang siya ay nahulog, sinubukan ni Keda na kumapit sa isang magaspang na gilid ng bangin, ngunit siya ay nadulas at nahulog sa maliit na espasyo sa gilid ng bangin, kung saan siya ay nabalian ng isang paa at nawalan ng malay. Desperado na iligtas ang kanyang anak, sinubukan ni Tao na bumaba, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kapwa mangangaso na itinuturo na huli na ang lahat. Habang dinadala ng mga lalaki ang mga kariton para dalhin ang bison, nanatili si Tao sa gilid ng bangin, umiiyak bilang pagtanggi. Ngayon ang kanilang mga nahuli ay pantay na hinati, ang partido ni Shi ay umalis upang bumalik sa kanilang tahanan. Kaya ang grupo ni Tao ay may huling gabi upang manatili bago kumbinsihin ang kanilang pinuno na oras na para magpatuloy. Kinaumagahan, nagtayo si Tao ng isa pang libingan habang patuloy na pumapatak ang mga luha dahil sa kalungkutan. Ilang oras ang nakalipas matapos umalis ang mga mangangaso, isang malaking ibon ang dumapo kay Keda at sinubukan siyang kainin. Dahil dito, siya ay nagising at pagkatapos na itulak ang ibon mula sa pamamagitan ng pagpiga sa leeg nito, napagtanto niya ang sitwasyong kinahaharap niya. Kinaladkad ang kanyang putol na binti, sinubukan ni Keda na bumaba, ngunit walang sapat na magaspang na gilid para mahawakan niya. At nagtatapos siya sa pagsabit doon ng napakatagal. Di nagtagal, dumating ang isang bagyo at nagsimulang bumaha sa lupa sa ibaba niya, kaya napagkasunduan ni Keda ang dapat niyang gawin at binitawan ang kanyang pagkakahawak, dumaong sa tubig at nawala ng malay muli. Paggising niya kinaumagahan,
Tumigil na ang ulan at wala na ang baha. Pagkatapos uminom ng tubig at maglagay ng kahoy sa kanyang nasugatan na paa, dahan-daang bumalik si Keda sa tuktok ng bangin, kung saan nahanap niya ang memorial na iniwan ng kanyang ama para sa kanya. Ngunit sinira ito ni Keda dahil sa pagkabigo ng mapagtanto niyang naiwan siyang mag-isa at kailangan niyang hanapin ang kanyang daan pauwi ng mag-isa. Si Keda ay nagsimulang maglakbay ng mag-isa. Kumakain siya ng mga bug para magkalakas siya at pinupuno ang lagayan niya ng tubig ng anumang poodle na mahahanap niya at umakyat sa mga puno upang makatulog ng ligtas sa gabing malayo sa mga predator. Nang matagpuan siya ng isang grupo ng mga lobo sa kalagitnaan ng araw, muling tumakbo si Keda sa isang puno. Sinasaksak ang isa sa mga lobo nang hawakan nito ang kanyang binti bago siya tuluyang umakyat sa kaligtasan. Nanatili siya sa ibabaw ng puno hanggang mapagod ang mga lobo sa paghihintay at umalis silang lahat maliban sa nasugatan ni Keda. Siya ay naghahanda ng isang sibat upang tapusin ito, ngunit hindi niya ito kayang gawin, kaya nagpasya siyang huwag pansinin ito sa halip. Ngunit hindi magawang hindi pansinin ito ni Keda dahil sa mga pag-ungol ng lobo na lagi niyang naririnig. Nagpasya si Keda na tumulong, pagkatapos talian ang nguso nito para hindi siya makagat. Binuhat niya ang lobo at dinala sa lawa upang linisin ang sugat nito. Nakalulungkot na hindi sila makapagpahinga ng matagal doon dahil may mga hyenas sa malapit, kaya't muling dinala ni Keda ang lobo hanggang sa makakita sila ng masisilungan sa isang kuweba kung saan sila makakatulog ng ligtas. Kinaumagahan, nakahanap si Keda ng dikdikan malapit sa isang bungkus ng mga buto at ginamit niya ito para gumawa ng halamang gamot na inilalapat niya sa kanyang paa habang pinalaya ng lobo ang kanyang nguso. Nang makitang kumikilos ang hayop, nagpasya si Keda na ibahagi ang kanyang tubig dito, na sa wakas ay tinanggap ng lobo pagkatapos ng maraming ungol. Si Keda ay naglilinis ng sugat gamit ang balahibo na ibinigay sa kanya ng kanyang ina at nagbabahagi rin ng mga uod na nahanap niya sa lobo. Ngunit ang mga uod ay hindi sapat upang mapanatili ang kanilang sarili, kaya sa wakas ay nagkaroon ng sapat na lakas ng loob si Keda upang gawin ang kanyang unang pangangaso. Pinatay niya ang isang kuneho gamit ang isang bato at pinamamahalaang din niyang gumawa ng apoy na sa wakas upang maluto ito. Sinubukan ng lobo na kunin ang kuneho mula sa kanya, ngunit mabilis siyang itinulak ni Keda. Naaalala ang mga aral tungkol sa pamumuno na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Itinatag niya ang pangingibabaw sa pamamagitan ng palaging maunang kumain at pagpapakain sa lobo pagkatapos niyang matapos. Kahit patuloy na nagbabahagi siya dito, hindi pa rin siya pinapayagan ng lobo na hawakan ito. Mabilis na lumalapit ang taglamig at kailangang humanap ng daan pauwi si Keda bago magsimulang bumagsak ang nyebe. Sa palagay niya ay hindi niya magagawa ito nang wala ang kanyang ama, ngunit kailangan niyang subukan. Matapos mag-ipon ng sapat na mga panustos at makipagpunyagi sa lobo upang maibalik ang kanyang balahibo, umalis si Keda sa kuweba at nagsimulang maglakad pabalik, na nakakaramdam ng pagkabigo dahil hindi tumitigil ang lobo sa pagsunod sa kanya kahit ilang beses na niya itong sinabihang umalis. Sa kalaunan, si Keda ay sumuko at tinanggap ang lobo bilang kanyang bagong kasama sa paglalakbay. Sinusubukan din niyang sanayin ito na lumapit kapag siya ay sumipol. Ang kanilang mga unang pagtatangka sa pangangaso ng magkasama ay hindi tumutugma, ngunit pagkatapos ng ilang mga pagsubok, nagawa nilang makahanap ng isang paraan upang pagtugmain ang kanilang mga pag-atake at makuha ang kanilang biktima ng walang labis na pagsisikap. Sa gabi, tinitignan ni Keda ang direksyon kung papunta sila sa tamang direksyon sa pamamagitan ng paggamit ng constellation tattoo sa kanyang kamay, at ang lobo ay nagsimulang matulog sa tabi niya. Pinapayagan din siyang hawakan ito ngayong nakuha na niya ang kanyang tiwala. Matapos gumugol ng ilang oras sa lawa para maligo at mangisda, nagpasya si Keda na pangalanan ang lobo na Alpha. Napakatagal ng kanilang paglalakbay kaya't inabutan sila ng taglamig at nagsimulang bumagsak ang nyebe. Isang gabi habang kumakain sila sa tabi ng bonfire, nilapitan sila ng isang grupo ng mga lobo, na kapamilya ni Alpha. Alam kung ano ang pakiramdam ng mamis ang iyong mga mahal sa buhay, sinabihan ni Keda si Alpha na sumama sa kanila. Kaya ngayon ay naiwan siyang mag-isa para magpatuloy sa paglalakbay. Habang lumilipas ang panahon, nagiging mas karaniwan ang mga snowstorm, kaya nahihirapan si Keda na gumawa ng malaking pag-usad sa bawat araw, lalo na nang magkaroon siya ng malungkot na panaginip nang makauwi si Tao at ibinigay kay Ro ang masamang balita. Pagkatapos ng ilang araw ng paglalakad sa isa pang bagyo, naabutan niya si Alpha at ang grupo nito, ngunit nang tumakbo siya patungo sa kanila, nabasag ang yelo sa ilalim ng kanyang mga paa at nahulog siya sa nagyayelong tubig. Habang lumulutang ang balahibo ng kanyang ina at karamihan sa kanyang mga kagamitan,
Binasag ni Keda ang yelo gamit ang kanyang kutsilyo at nagawang masira ng sapat upang hayaan siyang hilahin siya palabas ni Alpha. Ang dalawa ay nagsimulang maglakbay ng magkasama at sa gabing iyon, si Keda ay natutulog na nakayakap kay Alpha upang mabawi ang init sa kanyang nagyayelong katawan. Pagkatapos sumulong ng ilang milya, nakakita sila ng bakas ng mga paa na sinusundan nila patungo sa isang kubo, ngunit nakalulungkot, ang may-ari ay nagyelo hanggang sa mamatay. Wala silang mahanap na pagkain, ngunit nakakuha si Keda ng pana at palaso upang manghuli. Hindi pinansin ang pag-aalala ni Alpha nang bigla siyang umubo ng dugo. Makalipas ang ilang sandali, nahanap ng dalawa ang kanilang sarili sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar, at may mga hayana din na sumusunod sa kanila, ngunit isang napakadelikadong bagyo din ang nasa unahan nila, kaya tumakbo sila hanggang sa makakita sila ng isang kuweba na mapagtataguan nila. Sa kasamaang palad, may nauna na pala sa kanila doon, may isang leon na hindi nag-atubiling sa lakayin sila. Matindi itong nilalabanan ni Alpha habang inilalagay ni Keda ang palaso sa kanyang pana na nakatuon sa pagtama sa tamang target. Nagawa niyang patayin ang leon at iligtas si Alpha na nagtamo pa rin ng matinding sugat mula sa labanan. Nang bumalik sila sa napakabagal na paglalakbay sa gitna ng snowstorm, nakita nila ang iskultura na nagmamarka sa sagradong landas, kaya alam ni Keda na malapit na sila. Lalong lumakas ang kanyang pag-asa nang lumitaw ang hilagang liwanag sa ibabaw nila isang gabi. Isang senyales na sila ay ginagabayan ng kanyang mga ninuno. Gayunpaman, masyadong mahina si Alpha para magpatuloy at isang araw sa wakas ay bumagsak siya. Dahil sa ayaw niyang iwan ang kaibigan niya, sinimulan ni Keda na buhatin ang lobo sa kanyang mga bisig, hindi pinapansin ang katotohanang siya ay mahina rin at patuloy na umuubo ng dugo. Ang mga kondisyon ay napakahirap at si Keda sa kalaunan ay bumagsak din. Ngunit pagkatapos, nakatagpo siya ng lakas ng loob sa isang alaala na dumating sa kanya sa isang panaginip. Ito ang pag-uusap na narinig niya sa kanyang mga magulang noong gabi bago sila umalis. Para matulungan si Ro na huwag mag-alala, sinabi ni Tao sa kanya na mas malakas si Keda kaysa sa alam niya. Dahil sa bagong lakas mula sa paniniwala ng kanyang ama sa kanya, nagising si Keda at muling kinuha si Alpha, dinadala siya sa kalagitnaan ng bagyo hanggang sa tuluyang makabalik sa kanyang tribo. Walang makapaniwala sa kanilang nakikita at umiiyak si Tao habang sinasabi niya sa kanyang anak kung gaano siya ipinagmamalaki bago siya dinala at ang lobo sa isang tolda upang alagaan. Matapos silang gamutin at pakainin si Keda, sinuri ng shaman si Alpha, mabilis na napagtanto kung ano ang problema nito. Si Alpha ay babae at siya ay manganganak. Ang lahat ng mga maliliit na lobo ay ipinanganak ng ligtas at malusog at tinatanggap sila ng tribo bilang bahagi ng pamilya. Makalipas ang ilang taon, kapag ang mga tuta ay naging wastong mga lobo na at may sapat na gulang, sila ay itinalaga sa mga mangangaso bilang mga kasosyo at dadalhin sa susunod na mahusay na pangangaso bago ang taglamig. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.